Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago mo na lang ako sa pangalang... Nag-iimbento pa ako, be. Itago ko daw yung pangalan niya. Kasi kayo na magbigay ng pangalan sa sarili ninyo. Para hindi na mahirapan si Mama Colleen. Itago nyo na lang ako sa pangalang Men. 10 years na kaming nagsasama ng aking asawa. May 2 anak, 10 years and 8 years old, beautiful girls. Mama Colleen, kinasal lang po kami dahil nabuntis niya ako. Ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, ako si Men. Again, 10 years nang married with 2 beautiful kids. Opo, kinasal lang po ako dahil nabuntis niya po ako. Dahil ayoko mapahiya yung mga magulang ko, nagpakasal ako kahit wala naman talagang loved na involved. Oh, no! Hindi din kasi maganda na maisip nila na nagpabuntis lang ako. Hindi po ako nakapagtrabaho dahil kaya naman daw kasi niya. Engineer siya, Mama Colleen. Alam ko noon na may bisyo na po siya. Pero dahil ayoko maisip ng mga magulang ko na user ang mapapangasawa ko. 10 years passed. May sarili na kaming bahay. Pero I still feel excluded. Sa second year ng marriage namin, Mama Colleen, nag-OFW siya. Uwi siya every December, 10 days na bakasyon. Pero Mama Colleen, sa 10 days na yon, 70 to 80% most of the time, ang oras niya po ay nasa mga pinsan niya. Kahit po sa mga anak niya, wala po siyang bonding time. Kung nasa bahay man siya, it's either tulog or naglalaro sa phone. Kumbaga mabibilang mo lang po yung oras na nagkakausap kami at nagkakaroon ng private time together. Sa 10 days po na bakasyon niya, for 8 years, walang peaceful na bakasyon. Ibig pong sabihin, palagi din po kaming may away. Anong pinag-aawayan? Yung pagstay niya sa mga pinsan niya hanggang madaling araw. At napag-alaman ko na kaya ganun kasi palagi silang may session. Oh, no! Kawiner, ano nga ba yung session? Yung session po is parang... Hindi ito banda, ha? Session, tawag pa ng iba, jamming ng mga nagsashabu. Oh, no. Mama Colleen, ba't mo alam? Bakit? Di ba kayo nanonood ng balita? Tuloy natin. Mama Colleen, dahil wala akong trabaho, full-time mama ko, nag-isip po ako ng negosyo. Naglagay po ako ng tindahan sa bahay namin. Para kahit papaano, ay may naitutulong ako sa kanya at hindi niya masabi na taga-abang lang ako ng sweldo niya at nagagastos ko pa. Nag-online selling din ako kasi hanggat maaari, ayoko pong galawin yung padala niya. Kasi alam ko, para lang naman yun sa mga bata. In short, nagsikap ako to make my own money para mabili ko po yung mga gusto ko. And
I somehow managed. Kaso, sa pagpapagawa ng bahay, medyo nagkaproblema po kami. Nagkaroon po kami ng mga utang. Sumabay yung nawalan siya ng trabaho. Buti na lang din, Mama Colleen, maganda ang benta ko sa tindahan. Kaya kahit hindi siya nakapagpapadala for ilang buwan, nakasurvive naman ang mga pangangailangan ng mga anak namin at mga bayarin. Hindi lang talaga kayang hulugan ng utang sa pagpapagawa ng bahay. Nagagalaw din yung ipon ko para matustusan yung mga basic necessities, stress, tapos yung kawalan pa namin ng time sa isa't isa. Good morning at good nights na lang ang nagiging usapan namin sa isang araw. Hindi siya makakausap ng mga bata kung hindi pa ako tatawag sa kanya. Video call po. Sa video call kakausapin yung mga bata, saglit, tapos sa akin na at magbababay na lang. Yun bang, Mama Colleen, ramdam na ramdam ko yung pagiging cold niya. Although di ko na lang pinapansin. Then this year, ang daming nangyari. Yung ipon ko na honestly para sana sa pinaplano ko kung sakaling magdesisyon na talagang makipaghiwalay. Opo, naisip ko yun, Mama Colleen. Ay nagalaw din dahil nagamit po sa ospital ng bunso namin. This year din may nakilala akong guy na hindi ko din inakala na magugustuhan ko. Alam ko mali yung papasukin ko pero sa totoo lang, wala akong nararamdamang guilt. Although, Mama Colleen, nagsimula lang naman kami sa pagiging friends. Pero nakilala ko siya at nakaramdam talaga ako ng pagkagusto sa kanya. Yung feeling na I finally met yung match ko sa interests, match ko sa mga trip sa buhay. Tapos tinuro niya at pinakilala niya sa akin na may Diyos. Nagkakwentuhan kami pero palaging may idadagdag siya na about sa salita ng Diyos. At sa totoo lang, nai-impress ako sa kanya. The fact na kung gaano niya pahalagahan ang pamilya niya, mga magulang, pati na rin po ang mga kapatid niya. Nagsabi siya sa akin at pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Kaya nako-confused talaga ako. Kasi nagugustuhan ko din siya dahil sa ugali niya. Siguro yung kakaiba lang, Mama Colleen, kasi 13 years ang gap namin. Mas matanda ako. Kaya feeling ko, kailangan kong magpaka-ate sa kanya. Mama Colleen, one time, umami na siya at nagkagustuhan kami. Alam ko, mali kasi may asawa ako, pero yung 10 years na I felt excluded naman talaga sa pagsasama namin, hindi ko maramdaman yung guilt. Frankly speaking, totoo lang po. And then nalaman ng mister ko na may nakausap na nga ako at nagagalit siya. Tapos bumitaw ng mga salita na sinasabi niyang bibitawan na niya ako. Nung sinabi yon ng asawa ko, humingi ako ng isang chance. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Kumbaga, bitaw agad siya sa akin. Sabi ng iba, baka daw may iba na din siya. Iniintay lang na ako yung magkamali at mahuli.
Ngayon, hindi na niya po ako kinakausap. Tinanong ko siya kung gusto niya na talagang makipaghiwalay. Hindi naman po siya sumasagot ng diretsyo. Tuloy, hindi ko malaman kung ano ba yung plano niya. Kasi hindi niya ako kinakausap ng maayos. Ang akin lang naman, Mama Colleen, gusto ko lang sana na maghiwalay kami ng matiwasay. Madami nakikisaw-saw lalo na po sa side niya. Nako, yan na naman tayo. Yung mga nakikisaw-saw! For 10 years po, hindi ko nakaklose yung side ng asawa ko. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko kasi sigurado, plano nila akong kasuhan kung sakaling i-push ko na makipaghiwalay na. Ayoko pong mawalay ang mga anak ko. Tungkol naman po sa guy na nakalapit ko, we are still together pero LDR kasi binantaan siya na hindi siya pwedeng makalapit or magpakita dito. Totoo lang, Mama Colleen, hindi na po kami nagkita ulit since August. But we still managed to hold on to each other. Nagpaplano ng future together. Nangako na mag-iintay. Di ko po alam kung may point itong message ko kasi parang simple lang ng problema ko. Pero ako kasi yung tipo ng tao na nagtitiis hanggang kaya. At mahalaga po sa akin yung aking mga anak na maging okay po sila. Pero eto na po, Mama Colleen. Wala na akong balak makipagbalikan sa asawa ko. Ang tagal kong inintay na makawala sa kanya. Pasensya na po ha. Gusto ko lang namang mag-share. At baka may sermon o advice po kayo na mai-share sa akin or anyone going through the same situation like this. To cut everything short, I met the person I want to spend my life with. Pero nakatali ako sa isang taong ayaw akong pahalagahan, pero ayaw din akong pakawalan. Hindi ako makagalaw ng malaya kasi may mga anak din kami at love nila ang daddy nila. Kasi never ko namang siniraan ang daddy nila sa kanila. Mama Colleen, muli ako si Men. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Yan na nga po ang kwento with Mama Colleen. ni Men dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kasi naman, kung ayaw mong mawala yung isang tao sa'yo, ingatan mo, alagaan mo. Hindi yung kapag ka masaya na po siya sa piling ng iba, tsaka ka manggugulo. Kung ayaw mo na ikaw ay sukuan niya, ipadama mo. Hindi yung bigla ka na lang manlalamig. At pag yan ay nag-init sa iba, ikaw ay biglang matataranta. Ayan tayo eh. Nakikita lang po natin ang value, ang worth ng isang tao kapag wala na sila sa piling natin. Magsisisi sa bandang huli. Again, worst, manggugulo kung kailan masaya na siya sa piling ng iba. Let's not waste time, bebe ko. Habang nandyan pa siya, habang kinikilig pa siya sa'yo, habang ikaw pa rin yung ginagawa niyang buhay, ipadama mo rin kung gaano mo siya kamahal. Huwag tayo masyadong maging complacent na parang, kasi okay na yan, mag-asawa na naman na kami. Wala nang magbubuwag sa aming dalawa. Huwag na natin ibalik yung dating sweetness. Ang mahalaga, kasal na kami. Hindi po ganun. Kahit kasal na kayo, dapat it is a continuous effort pa rin
na ipakita sa mahal mo na everyday, tama yung naging desisyon niya, napakasalan ka. Everyday, tama yung pagpili niya ng habang buhay na makasama ka. Huwag tayong parang magsettle lang na, kasal na kami, wala na yung problema. The more nga na mas tumatagal ang inyong relationship, the more nga na dapat mo itong protektahan at alagaan. Kumbaga sa halaman, kailangan mo palaging diligan para ito ay hindi malanta. Ganun lang din po ang buhay mag-asawa. Alright? So ngayon, eto ngang si Men nakatagpo ng iba. Hindi sinasadya, or kung sinasadya man, edi wow. Pero masisisi mo ba si Men kung bakit pinili niyang mag-entertain ng iba? Pinabayaan mo Yung atensyon na hinahanap niya sa'yo, binaliwala mo Yung na-felt niya, yung na-feel niya, na feeling neglected siya. 'Di ba? 10 years, nasa ibang bansa ka, may bakasyon ka ng 8 days to 10 days, pero imbes na i-spend mo yan with your family, with your wife, you rather spend it with your cousins or kung sino man. Kahit sino magtatampo. Kasi kahit sino ang gustong mangyari ng asawa mo, kami ang makasama mo kasi for how many months nandun ka sa ibang bansa. Ngayon nahanap niya yun sa iba, masisisi mo ba siya? Wag po tayo maging selfish. I know, gusto mo lang na mag-enjoy, gusto mong mag-session. But again, matagal kang wala sa bahay. Sana you spend your time with your family. Protektahan mo ang pinaka-importanting mga tao sa buhay mo. Walang iba kundi yung pamilya mo. And I am talking about the immediate family. Kasi baka pilosopuhin tayo ni Kuya mong boy. Sabihin niya, o bakit? Pamilya ko rin naman yung mga pinsan ko Pamilya, the immediate family. Sila yung buhay mo. Alright? So hindi kita masisisi, men. Hindi kita masisisi kung bakit yan ang landas na tinatahak mo ngayon. And this is actually a wake-up call to everybody who's listening right now. Yung bungad pa lamang po ng kwento ni Men, kinasal lang ako sa kanya dahil nabuntis niya ako. I hope this will be a lesson learned again na wag tayong magpapakasal para lang sa convenience ng parents mo. Para walang masabi yung kapitbahay mo. Para hindi nakakahiya sa mga kumari mo. Hindi nakakahiya sa mga tropa ninyo. Yung sinabi mo na, kasi baka mamaya sabihin nila nagpabuntis lang ako. Dead ma! Kung ayaw mong magpakasal, wag mo. Kasi mali lalo na itutuloy mo ang pagpapakasal sa isang tao na hindi ka naman sigurado. Sabi nga 'di ba, hindi po maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Kung hindi mo siya gusto makasama habang buhay, ituloy nyo lang yung pagiging co-parent sa mga bata pero wag mo na lang pakasalan. Kaysa darating ang panahon, ire-resent mo siya kasi sabi mo, nagpakasal lang naman ako sa'yo dahil sabi ng nanay ko Nagpakasal lang naman ako sa'yo dahil sabi ng mga nanay nyo Nagpakasal lang naman ako dahil nabuntis ako. At the end of the day, it is your decision. It is your life, your rule. Ngayon may bitterness ka sa buhay. Ngayon may mga naririnig kami na, kasi sabi ng magulang ko, at the end of the day, desisyon mo pa rin yan. Ngayon kung nagpakasal ka sa kanya, let's not resent the person. Huwag nating sabihin na sabi lang ng magulang ko kasi ikaw rin ang nagdesisyon yan. Now, kung meron mang dapat sisihin dito, hindi ang magulang niya, hindi siya, kundi sarili mo because you also allow this to happen. So again, for the others po na nakikinig ngayon,
Kung nabuntis ka ng isang tao na hindi mo naman pala talaga mahal. Nabuntis ka lang dahil sa bogli. Then huwag ka magpakasal. Kung ayaw nyo pong matulad kay Men. Si Men na legally married ngayon nagkakasala siya nang hindi man niya ginusto pero nagkakasala siya. Walang escape kasi ayaw siyang palayain. Kung ayaw niyong magkaroon ng ganitong same scenario pagdating ng panahon, mag-isip-isip ka muna ngayon. Ito pang desisyon na gagawin mo, para ba talaga sa'yo o para lang sa mga mahal mo sa buhay? Ito bang desisyon ko, pag tinuloy ko ba to, wala ba akong sisisihin pagdating ng panahon? Wala bang mga inosenteng bata na mai-involve? So think. Ikaw. Ngayon ang nangyayari sa'yo, Men. Mahal mo itong bago mong karelasyon. Mahal mo yung bago mong ka-LDR. Kaya lang maling-mali pa rin kasi bali-balik ta rin man natin eh. So kung kaya mo talaga na malegalize yung pakikipaghiwalay mo sa asawa mo, ayusin mo muna yun. Kumbaga wag ka munang mag-add ng fuel to the fire. Kasi umaapoy pa. Lalo lang lalaki yung apoy kapag ka dinagdagan mo pa. So before ka mag-continue sa taong yan, i-fire out mo muna yung isa. Kasi again, ang tanong ko sa'yo, kakayanin mo ba yung patong-patong na problema kapag sumabog yan? Kakayanin mo pa ba yung stress na pwedeng idulot niyan kapag ka sumabog yan? So bago ka gumawa ng isang problema, tapusin mo muna yung isang problema. Kasi mas mahirap takasan yan kapag ka malaki na. Alright? So yun lang naman yun, men. I know, again naiintindihan kita. I really understand you. We cannot undo what we did in the past. Nandiyan na yun eh. Nakadalawa ka pa nga sa kanya, di ba? Hindi na natin marirewind yan. Hindi yan parang tape na i-rewind mo. Di ba? I-rewind. Hindi yan parang Netflix na i-rewind mo. Hindi ganun ang buhay eh. We are here sa realidad eh. So what we can do right now is to focus on paano nga ba matatapos yung unang problema para maging okay yung iyong magiging kasalukuyan. Ilatag mo rin ano ba talaga ang best ngayon. Best para sa akin, hindi na lang para din sa mga bata. But one thing is for sure, malaking gulo yan. At paalala lang din po ha, paalala sa mga mahilig bakisaw-saw dyan. Eto. Paalala sa mga mahilig makisaw-saw dyan sa problema ng mag-asawa. Huwag na po tayong manghimasok sa kanilang problema. Huwag na po tayong umepal sa problema ng mag-asawa. Hayaan po natin na sila po ang magplansya nito. Kung ano man yung gusot na meron sa kanilang relasyon, hayaan nyo po na sila ang mag-usap at huwag na po tayong manghimasok. After all, buhay nilang mag-asawa yan at hindi nyo po buhay yan. Huwag nating diktahan yung isang tao na, o ito gawin mo, sabihin mo sa kanya, makipaghiwalay ka na daw sa kanya. Yung mga ganun-ganun. At the end of the day, pakinggan mo kung ano yung nasa puso mo. At the end of the day, huwag tayo makinig sa mga sausaw ng ibang tao. Kasi mas alam ng puso mo kung ano ang mas tama para sa'yo. At mas kilala mo yung partner mo more than nakilala siya ng mga taong nakapaligid sa inyo. Huwag nating hayaan na yung ibang tao ang manalo sa away ninyong mag-asawa. Kasi kung may dapat mang manalo dito, kayong dalawa at ang inyong pagsasama. Okay? So, ka-winner! Ikaw na lang sumagot, ano ba ang dapat na gawin ni Men?
Ano ang suggestion mo para kay men? Once again, speak from your heart. Ikaw naman ang makisawsaw. Kausapin mo si men. Pwede kang mag-chat sa akin. I-chat mo ako sa DJ Mama Colleen gamit ang iyong boses. May microphone icon doon. I-click mo yon, i-record mo yung boses mo. I-on air natin yung sawsaw mo. Make sure lang po na walang maingay sa background habang nagvo-voice message ka para mas marinig namin yung boses mo. Or mag-text sa 0977-7000-915. Anong dapat gawin ni Men? Once again, ito po ang kwento ni Men dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91